What's up? Siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong tutunghayang isang video ngayon. Ito ay isang video. Ito. Ayun, yung pagkakasopla kay Senator Jinggoy ni Morales. At ito na bang iniwan ng mga supporter si Senator Jinggoy dahil sa nangyaring yan sa investigasyon niya kay Morales? Aba, medyo parang nakasama yun kay kay Senator Jinggoy, no? At saka medyo yung sopla ni Morales sa kanya parang tagos to the bone sa si Senator Jinggoy kasi, no? Ayan, kayo mga katunay, ano masasabi nyo doon? Parang tapos agad, no? Siyempre, wag na natin palagpasin ang video na ito at ating panoorin at bigyan natin ng reaksyon dahil ang daming mga netizen na nagsasabi na hindi na nila iboboto sa Senator Jinggoy. Bakit naman? Masyado naman kayong bad mga katunay. Bigyan na natin ng reaksyon ng videong ito. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na ito at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Oh, ito Jinggoy. Ayun, si Mr. Namnamin Rizal. mo. Basag si Jinggoy Unggoy. Grabe naman si Mr. Rizal. Jinggoy Unggoy. Ano ba yan? Panoorin natin mga lods. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will knowing this person was a lot of criminal records. Mr. Chair. We will signal, no? Ni Senator. So parang sinasabi ni Senator Jinggoy, lots of criminal records. Sinasabi niya dito na marami daw records si Morales. Bakit ba natin siya paniniwalaan? Parang ganun yung pinaparating ni Senator Jinggoy. Ababa. Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusgahan. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. Grabe, no? Ang lakas lumibat ni Morales, grabe. Ay, talaga rektahan. Ako po ay may mga kasong ganito, ganyan. May mga inaakusa kay Morales, pero hindi nga naman napapatunayan. Hindi kagaya ng butihin natin ganito. Nilagyan niya pa ng butihin, no? Tapos soplahin din pala lang niya sa Morales talaga. Hindi ka nagpe-preno. Grabe, buti hindi nilabas ni Senator Jinggoy ang pagka-Eagle Squad niya diyan. Alam mo, Mr. Morales, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo, ayusin mo. Your Honor, Oo nga naman, Morales, dapat di mo pinapakailaman yung kaso niya. Yung pagkakasalita kasi ni Morales na yon, matawa-tawa pa si Morales, halatang iniinis niya si Jinggoy. Di ba? Kumbaga, yung mga kaso, mga inaakusa kay Morales is hindi pa napapatunayan. Hearsay pa lang. Di ba? Kasi kung ikaw magsasalita ka kay Morales ng ganito, ganyan. Ikaw ganito ka na may kaso kang ganito. Kailangan is merong ilabas talaga na pruweba na talagang ganon talaga si Morales. Di ba? Kasi mahirap yung mag-aakusa na lang tayong bigla nang wala kang ipinapakitang ebidensya. So kung wala kang pinapakitang ebidensya, not proven guilty, parang ganon si Marcoleta, di ba? Sabi niya, hindi mo mapapatunayang guilty ang isang tao sa salita-salita o kwento o naririnig lang. Di ba? Kailangan bago magbitaw ng isang salita is kailangan mayroon complete evidence, may ipapakitang ebidensya na ganito talaga si Morales. No? Ganyang tao yan. 'Di ba? Hindi dapat paniwalaan. Ito ang ebidensya niyan. Kaso walang ipinakita. Nauna talaga kay Senator Jinggoy yung parang pinersonal niya si Morales kaya nakapagsalita siya ng ganun. Binanata niya si Morales na nagsisinungaling ka lang, ganito, ganyan, lahat, may kaso ka dating ganyan. So, inopen ka agad ni Senator Jinggoy nang wala siyang inilalabas na ebidensya na nagpapatunay na ganun si Morales. Ngayon, kung merong inilabas si Senator Jinggoy na ebidensya kay Morales na ganun si Morales, ay sigurado baka biglang kumambyo-kambyo si Morales, bigla siyang matahimik. Kaso nga lang, ang problema is nag-akusa ng ganon nang walang ipinakita. Kumbaga, chismis siya, martes kumbaga. Diba? Kaya ngayon, si Morales ay nag-rebat.
no, nagrebuttal si Morales. 'Di ba? Na sinabi niya nga yung mga sinasabi sa kanya, yung mga akusa is hearsay lang at hindi pa napapatunayan. At bigla niyang inopen yung kay Jinggoy na yun nga is syempre nakulong nun si Senator Jinggoy dahil sa kaso ng ano ba to? Plunder ata mga katunay. Correct me if I'm wrong. Kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. At ako hindi Order, please, silent. Para tuloy nang lalamig si Senator Jinggoy. Oh. Ano na, Jinggoy? Sunod Parang gusto niya joblockin si ano no? Parang gusto niya soblockin si Morales. Sabi niya po, sa Senado lang tayo. da ble. Sunog si Jinggoy no? Diba? Ang kapal ng mukha. Siya pala itong walang kredibilidad. Siya pala itong convicted sa plunder, yeah. Ayun, Plunder. Oh, ha? Kapitoko ka kasi. Halatang Ang hirap kasi yung mag-iimbestiga ka, pero meron kang batik sa iyong pagkatao. Or manghuhusga ka, pero meron kang batik din sa iyong pagkatao. Ganun yun eh. Ang hirap mang-alipusta ng isang tao kung meron ding kalait-lait sa iyo. tayo, no, na ikaw yung inilagay dyan para protektahan ang administrasyon na to. Pero anong nangyari sa'yo? Nag-isa ka. Inis na inis siya no? Galit na galit. Sabi pa niya, wag mo pakialaman ang kaso ko. Kumbaga sinabi ni Senator Jinggoy, huwag mong pakialaman ng kaso ko. Kaso nga lang, sinasabi nga ng karamihan na bakit pinapakailaman naman ni Senator Jinggoy yung kay Morales. Ayun yun yung kaso ni Morales, di ba? O kaya kung ano man yun. Simple lang yung banat ni Morales no? Pero tagos to the bones yun. No? Nakakainis yun, kumbaga. Mantakin mo, sa nangyayari ngayon, no? Nagbabalikan ng mga nakaraan. No, nagbabalikan ng mga nakaraan. Kaya tuloy yung nakaraan ni Senator Jinggoy bumalik din. Boom! Ayon, sapol. Senator Jinggoy Estrada, sinapol talaga ni Morales. Ouch! Ang sakit nun! Woo! Yan kasi, harap-harapan sa Senado at sa mga mata ng taong bayan, hinusgahan niya si Morales. Question niya ang credibility na parang pinapahiya niya talaga sa Senado. Now, Senator Jinggoy Estrada, you have tasted your own medicine. Tingnan natin itong video, mga kababayan. Ayun yung pinapahiya sa Senado, kumbaga nag-backfire sa kanya yung ginawa niya. Mahirap yan kung ikaw magpapahiya ka sa Senado tapos alam nila na meron ka ding background. 'Di ba? Tsaka mabigat din yung naging kaso ni Senator Jinggoy noon. No? Kumbaga nakalaya lang siya nito, sila nila Senator Bong. naman po sa maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin para namang ako talagang hinuhusgahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na po. Ay wag naman po. Pinipigilan na agad. Pinipigilan niya na no? Pinipigilan na si Morales. Pero talagang tinuloy-tuloy ni Morales talaga. Siyempre, kumbaga bumawi siya no? Siya yung nagigisa kasi dyan 'Di ba? Tapos sinasabi ni Morales na hindi naman talaga sa kanya nanggagaling yung akusasyon na yun. Kumbaga yung nalalaman niya lang, isinabi niya lang dahil siya yung investigador ng mga panahon na yun. At meron talagang source talaga no, napagkunan niya na gusto nila talagang makita. Kaso ayaw nga lang ilabas ni Morales. Dahil kung siya nga ginaganyan lalong-lalo na yung source na yon. 'Di ba? Kawawa naman din yung source na yon kung sino man yun. Pero sa korte, pagdating sa korte yan mga katunay, hindi pwedeng hindi ilabas yung source na yon. Kailangan talaga is makita ang source na yon. Hindi mo pwedeng itanggi kung saan mo nakita, hindi mo pwede siyang itanggi or itago. 'Di ba? Hindi mo pwede itago ang pagkakakilanlan niya kasi kailangan magbigay din siya ng statement doon sa korte kapag sa korte na talaga dinala yan, no? Ang problema eto. Yung sinasabi ni Morales na source, 'di ba? Kung sakasakaling yan, lumawa kasi mukhang tatagal pa yung problema na yan
'Di ba? Yung source kayang 'yon hindi bumaliktad. Ang ibig kong sabihin, hindi kaya pasinungalingan niya yung mga sinasabi ni Morales. Yun yung talagang nakakakabaron. 'Di ba? Kasi hindi natin, ewan ko na lang kung nagkakaroon ng pag-uusap si Morales tsaka yung source. 'Di ba? Pero kung sinasabi nga ni Morales, hindi niya na nakikita ganito, parang biglang lumitaw yung source na yun, is mahirap. 'Di ba? Hindi alam kung siya ba ay papabor kay Morales o hindi siya papabor kay Morales. Lalong-lalo na, administrasyon ang binabangga dito. Pero si Morales is pinapakita niya talaga, naninindigan siya doon sa mga sinabi niya. Kumbaga sinabi niya lang yung naging investigasyon nila noon. No, kumbaga parang siya yung naiipit dito. Kumbaga sakripisyong tupa siya nung source eh. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, please, huwag mong pakikalaman yung kaso ko, problema ko yun, yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Order, please, silence. O baka Pinatigil na talaga order. Bigyan niyo hamburger si J.E. Baka nagugutom. sabihin yung mali yun, karapatan ng isang tao na magsabi ng kanyang opinyon sa mabuting paraan. Alalahanin natin mga kaibigan at mga kababayan, hindi porket humaharap ka sa kaso ay may kasalanan ka na. Dapat ilagay natin sa mga isip natin ang presumption of innocence ng isang humaharap pa lamang sa kaso at hindi pa nahuhusgahan ng husgado. Ang ginawa kasi ni Senator Jinggoy Estrada nung second hearing sa Senado ay trial by publicity and also character assassination. Ngayon, ni-real talk ka ngayon ni Morales. Masakit ba? So, natatingnan nato ngayon ang video na yon, no? Talagang yung real talk ni Morales talaga. Kasi nga, tama naman, hindi pa naman napapatunayan yung kasong yon ni Morales. Pwera na lang kung napatunayan talaga. At saka hindi ka agad pwede yung naging estilo ni Senator Jinggoy na hinusgahan niya agad si Morales dahil nag-iimbestiga pa lang sila. Inaalam pa lang nila ang katotohanan doon. 'Di ba? Kailangan marami kang kausaping tao, marami kang imbestigan, hindi yung si Morales lang. 'Di ba? Kung kailangan palabasin nila yung source, palabasin nila yung source kung lalabas. 'Di ba? Kaso nga lang, ang nangyari is talagang ang tinira na talaga ni Senator Jinggoy is si Morales talaga siya. Doon siya naka-focus. Kaya tuloy yung focus niyang yun, binanata ni Morales ngayon. Nirebat siya. Baka mamaya nasa flip top na si Morales siya kasi Senator Jinggoy niya. Naku, enigma. Ito, malaking to. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Ayan, si Mr. Real Talker, nakita natin. Tsaka si Sir kanina, no? Yung isa. So, comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.